So, try natin kung under na siya sa kanyang push button. Ayan, try natin. Ayan o, mandar na. One click lang. Isa pa. Ito. Ayan o. Okay na yung motor ni boss. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel TMX 125 Alpha. Ang issue ng motor ni boss, hard starting. May push button naman yung kanyang motor pero ayaw magtuloy ng andar, malakas naman yung kanyang battery. Ngayon, pag tinatadyakan niya, makulit pa andarin. So, pero napapaandar niya, ibig sabihin, good yung kanyang CDI once na umandar yung motor. Ngayon, binuksan natin yung kanyang stator para mapatunayan natin na sira talaga yung stator. Gagamit lang tayo ng tester. Itapat lang natin siya sa 20,000 ohms. Tapos i-check natin yung reading nung kanyang primary. So dito kasi sa stator ng TMX 125 Alpha, dalawa yung option natin. Halimbawang nagtitipid ka, so dito may mapapansin kang primary. Pag may nakita kayo nakabalot na ganyan, primary yung tawag. Ito naman nakapaligid sa kanya, yan naman yung tinatawag na charging coil. Once na bumigay itong kanyang primary, pwede mo pang gamitin yung kanyang charging coil. Pero magko-convert ka dun sa kanyang CDI, gagawin mo na siya na battery operated. So 4-pin na CDI yung iyong gagamitin. Ngayon, once na bumigay yung charging, automatic yan, palit na talaga ng stator. Halimbawa na siraan kayo sa daan, na chinek nyo yung reading nung kanyang primary, dapat yan hindi siya bababa ng 0.5. Dapat yan 0.5 pataas. Dapat hindi bababa doon. Pag napatunayan nyo na mahina na yung kanyang primary, in case of emergency, pwede nyo siyang i-convert ng 4-pin na CDI para lang makawi kayo. So ito yung motor ni boss, dinala rito dahil nga halos hindi niya na mapaandar. O yan, binuksan natin. So check natin yung reading ng kanyang primary. Tulad nga ng sinabi ko, ang ideal na reading niyan ay 0.5 pataas. Once na bumaba doon yung kanyang ohms, so yun na, cause ng pagpalya. Ganito lang yung gawin niya. Yan. In case naman na wala kayo nito, yung ginagawa nga natin na spark test dito, suotan nyo lang ng kapirasong wire habang nakakabit yung magneto, ikis-kis nyo sa body habang tinatadyakan. Makikita nyo yan, nag-i-spark yan. Dapat malakas yung spark. Ngayon, kung meron naman kayong tester, eto, ilagay nyo lang dito. Ayan o. Pagkalagay dito, ayan, ganyan. Pesto muna natin. Pesto muna. So, ayan, linagay ko lang siya sa black na may red. Once na yung mga pantra natin, pag may nakita kayo na black na may red, automatic primary po yun. Ito, black na may red. Yung pula ng ating test proof, ilagay lang natin dyan. Tapos itong negative, ilagay natin sa body. Tapos, i-check natin yung kanyang reading. Ayan o, 0.22. So, napakababa na ng kanyang pinaka ohms. So, check natin, may binili si boss na bagong stator. So, same procedure. Pasok lang natin dito sa black na may red. Ayan. Ito yung kulay pula dito sa black na may red. Ayan. Tapos sa body.
Ayusin natin. Ayun o. Dito sa black na may red. Tapos sa body, kung mapapansin nyo, ay 0.5. So, ganun lang yung diskarte dyan. So, papalitan natin. Tatlong Allen bolt. Ito, medyo mahirap tinatanggal to. Huwag nyong hahayaan na bumilog dito sa part na to. Huwag nyong gagamitan ng impact wrench kasi nga, once na umikot yan at bumilog, mahirapan na kayong baklasin. Ang ginagawa ko rito, ini-impact ko siya hanggat hindi pa siya bilog dito sa mismong pinapasukan ng Allen. So, babaklasin ko, papalitan na natin ito. So, ang brand ng kanyang stator ay ito, MK Silver. Tapos, ang halaga niya ay 565. So, palitan natin. So, yung mga padreng, ang issue nito, hard starting. Tapos, ayaw na gumana nung kanyang push button doon sa kanyang electric start. Nagpalit tayo. So, i-try natin kung under na siya sa kanyang push button. Ayan, try natin. Ayun o, mandar na. One click lang. Isa pa. Ito. Ayun o. Okay na yung motor ni boss.